Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Noong nakaraang video po, shinare namin ang aming program para sa mga biik. And for today's video, isi-share naman po namin yung aming program para sa mga inahin. Majority po ng aming mga inahin ay kami na nagpalaki nung biik pa lamang ang mga ito. Kaya habang bata pa lamang sila, nabakunahan na agad namin ang mga ito against Mycoplasma and Hog Cholera. Pagdating po nila at 5 months old ay nag-shift na kami from grower feeds to gestating feeds. And at 5.5 months old naman po ay nagbigay na kami ng first dose ng PLE vaccine. Second dose naman po nito after 2 weeks or at 6 months old. Sinisigurado po namin na lahat ng binibreed naming inahin ay may bakuna against PLE para maiwasan ang SMEDI syndrome. Ito po yung stillbirth ng mga biik, mummified piglets, embryonic death at infertility sa mga inahin. At 7 to 8 months old ay dito na po kami nagsisimulang mag-breed ng aming mga gilts o dumalaga. At isa po sa tinatarget namin ay 120 kilos ang kanilang timbang bago i-breed. Dahil ito raw po ang optimal na timbang for reproductive performance ng mga dumalaga. At malaking tulong rin po ito para sa kanilang longevity o yung tagal na mapapakinabangan natin ng ating mga inahin. Pagdating po sa breeding, may mga nagre-recommend na sa pangalawang paglalandi na natin i-breed ang mga ito. Para daw po mas matured o mas develop na ang mga gilts bago pakastahan o ipa-AI. Base naman po sa mga experiences namin, may mga instances na rin na sa unang paglalandi pa lamang ay na-breed na agad namin ang mga ito. At may mga cases na rin naman po na sa pangatlong beses pa. Ginagawa po namin ito para hindi magsabay-sabay ang kanilang panganganak sa farrowing pen at para ma-hit na rin po namin ang aming target na at least 2 farrowings per month. Pagdating po sa timing ng pagbibreed, i-share ko naman po sa inyo ang advice na binigay sa amin ng vet. First sign of standing heat sa mga dumalaga, maaari na agad natin itong pakastahan o ipa-AI. At para naman po sa mga inahin ay mas magandang gawin ito 12 hours after the first sign of standing heat. At kung AI po ang inyong method of breeding ay maaari nyong ibigay ang second dose after 6 hours. Sa araw po ng breeding ay hindi na namin sila pinapakain. At kontrolado na rin ang kanilang feed intake for at least a couple of days. Ginagawa naman po naming 1.5 to 2 kilos ang kanilang feed intake until day 21. At obserbahan namin ng mga ito kung nag-reheat ba ang mga ito o hindi. Nasa 2 kilos naman po ang binibigay namin sa kanila until day 85. At nag-a-adjust na lamang kami depende sa kanilang BCS or body condition score. Magandang basehan po ito para makita natin kung masyado bang mataba o masyadong payat ang ating mga inahin at kung kailangan ba nating bawasan o dagdagan ng kanilang feed intake. Para ma-achieve po natin ang magandang birth weight ng mga biik, maaari po nating dagdagan ng feed intake ng mga inahin starting on day 85. Pwede po nating gawing 3 kilos ang kanilang pakain sa maghapon hanggang sa malapit ng mga anak ang mga ito. On day 100 po ng pagbubuntis ay pinupurga na namin ang mga inahin. Agmectin lamang po ang ginagamit namin at isang sachet lamang kung below 150 kilos ang mga ito. At kasabay po ng pagpupurga, nagsishift na rin kami from gestating feeds to lactating feeds. 1 to 2 weeks naman po bago ang due date nila, nililipat na namin ang mga ito sa farrowing pen. Pero syempre, depende po ito sa availability. And on day 111 onwards, binabawasan na po namin ang binibigay naming feed sa inahin. Sa araw po ng panganganak ay nagbibigay tayo ng antibiotic sa ating mga inahin. Oxytetracycline o Penstrep po ang madalas namin ginagamit dito. At ang dosage naman po nito ay 1 ml per 10 kg of body weight. Ilang araw po pagkatapos manganak ng inahin ay nagbibigay na rin kami ng vitamin sa mga ito. Minsan po ay via injection or minsan naman po ay powder ang ginagamit namin. Pagdating naman po sa pagkain ay hindi namin nire-restrict ang mga bagong panganak na inahin. At nag-a-adjust na lamang po kami depende kung gaano kadami ang kanyang biik. Nasa 3 to 5 kilos po ang binibigay naming feed sa mga inahin para masigurado po namin na kayang suportahan ang gatas ng mga biik at para na rin hindi mamayat ang inahin. And 28 days after ng kanyang panganganak, iwawalay na po namin ito sa kanyang mga biik para ma-prepare sa next breeding cycle. At dito naman po ay may 3 bagay kaming ginagawa. Una ay ang pagpupurga, pangalawa ay pagbibigay ng vitamins at ang pangatlo ay feed flushing. Dun po nagtatapos ang video na ito at sana may naitulong ito kahit papano. Sa mga gusto pong kumuha ng kopya ng aming program, i-message lamang po ulit ang aming Facebook page. Please like and share the video na rin po kung nagustuhan nyo ang aming content. Yun lamang po ulit, happy and safe farming sa ating lahat.